dumadating sa point na nagkikrave ng attention, lalo na from our family and loved ones. Minsan lang masama, except that some people are too impatient and are doing it in the wrong way. When you start acting like it's always all about you, that's when people start disliking you. Para maiwasan ito, here are some of the signs na masyado ka nang papansin. Okay, eto na unang-una. Okay. You love playing the victim. You intentionally flaunt your problems to everyone to get sympathy. So parang paawa effect ka. Medyo. Meron ba kayong kakilala o friend or na-meet na ganyan? Meron di ba yung mga tao na parang kuwari, sa grupo kayo, tapos nagkukwento ka ng problema, tapos sabi niya, alam mo ba, pero yung ako, ganito. Yung parang, teka lang, ako yung nagsasabi ng problema. Ano nangyari? Bakit naging problema mo? Correct. Ganon. Parang gusto niya lahat ng attention sa kanya. Mas bongga yung problema ko. Parang ganon. Parang may competition kayo na pabonggahan ng problema. Pero maganda sana kung kunwari, magkukwento lang, for instance, ng ganun, ito nangyari saan, ito yung ginawa ko, baka yung kumbaga ang dulo nun, may suggestion siya sa'yo. Oo. Yung iba Right sila after pumupunta mo sa- maihinga na lahat. Ikaw, Aaron. May mga na-encounter na rin akong ganyan. Actually, may kaibigan akong ganyan. Okay. Pag magkukwento ka sa kanya, bigla siyang, uy, ako ganito. Kasi, ewan ko, parang agaw eksena palagi. Oo. Ngayon, ginagawa namin, pinapabayaan lang namin. Basta, sige, salita ka lang ng salita dyan. Kasi kilala na rin namin eh. Sanay na kayo sa ugali niya. Siguro kung may bagong tao na makakakita sa kanya, maawa. Kasi paawa talaga eh. Pero kayo sanay na kayo sa paawa niya na hindi na effective. Ikaw, Mars. Meron, lahat naman yata tayo, may kilala tayong that one person na gusto niya laging sa kanya papunta yung topic. Yung parang gano'n. Meron akong kilalang ganyan, na parang baka makilala niya kung sino siya. Oh my God! Nagkakainan kami, tapos parang it was a get-together, okay? Tapos, parang siya rin mismo yung nagtanong sa akin. Parang sabi niya, ano nangyari sa ganito-ganyan mo? Parang ganon. Ay, hindi, wala na yun. Sabi na, paano wala na? Sabi ko, I don't live there anymore, da-da-da. Tapos hanggang sa, tapos right after tinanong na yun, nagtanong na rin yung iba, kailan pa? Yung parang na-curious na sila na parang, so, kunento ko slight nang nangyari, yung gist nung kwento. Sabay ang sabi niya, grabe tinanong ko lang kung nasa na yung ganito-ganito mo, ang haba na ng sinagot mo. Tapos yung parang, may follow-up so kailangan question. ba itong usapan na to tungkol lang sa'yo? Kaya ba tayo nagpulong-pulong dito dahil lang sa'yo? Kasi parang feeling ko, did it bother you that we were actually talking about me? As in, ganun talaga. Tapos ko, bad trip to. Bawal yung ibang topic. Kailangan siya lang. Parang ganun. Tapos sinabihan ko talaga yung ko, hindi ko siya kaya. Sabi ko, nag-text na ako na alis na ako. Papaalam na ako, uwi na ako. Tapos nung sumagot din siya, parang, tara, nasabay na tayo. So ending, naiwan siyang isa doon. Kasi parang feeling ko, yun ang intindi niya sa araw na yun na, this is my day, this is all supposed to be about me. So bawal kayo lahat mag-open up. Hindi ako nag-open up, no? Tinanong nyo kaya ako. Iba yung nag-open up sa... sagutin. Super papansin. Ikaw, Mars. Ako pag ganyan, syempre, meron din ganyan sa mga buhay namin. Tapos after, parang, minsan umihirit na lang kami. Kunwari sabihin namin, may topic kami pinag-uusapan. Blah, 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 blah. Yung sapatos ni Camille. Kunwari, ganyan. Tapos, merong ipapasok na topic, sobrang layo talaga. Yung halatang hindi nakikinig dun sa rest of the conversation. Naghihintay lang siya na meron lang huminga ng konti para ipasok niya yung topic niya. So, parang kami, layo, saan galing yun? Kasi, bilang babae kami, pinapatulan nga namin. Saan galing yun? Bakit nalayo na siya ng sobrang gusto? Kasi obviously hindi siya excited to even interact about that topic. Basta gusto lang niya maipasok yung topic niya.